Magandang gabi mga kapatid. Eksaktong 7 o'clock ang ating pag-umpisa. Siguro ay natakot kayo baka maabutan kayo sa ulan. Unpredictable ang ating weather. So, pasalamat tayo na muli ay nandito tayo para makinig sa salita ng Diyos upang ito ay magbibigay at magpaunlad sa ating relasyon sa Panginoon. Itong revival crusade natin ay napakahalaga. Sa ikalimang araw na ito, siguro mga kapatid, ay unti-unting na-revive. No? Ano ba ang na-revive sa ating pakikinig sa salita ng Diyos? Of course, yung ating relasyon. No? Mayroon akong, nung umuwi ako sa Davao, nalulungkot ako mga kapatid dahil sa dami kong pamangkin doon, mga anak ng kapatid ko, isa na lang ang nanatiling na mayroong panampalataya sa Panginoon. The rest, wala na. Kaya sabi ko, tanong ko sa aking pamangkin, sabi ka, ano ba nag-udyok sa iyo na nanatili ka sa Panginoon? Ang una niyan sinabi, naalala daw niya nung maliit pa siya, na dinadala siya ng kanyang lula sa simbahan. At yun ang palaging naalala niya na panahon ng Sabbath School, nandoon siya kasama. Kaya there was time sa buhay daw niya na medyo naglaylo siya, pero bumalik siya kasi palagi siyang inanuhan ng Holy Spirit na bumalik. Ang sabi niya, hindi noon niya naalala kung nabaptize siya. Kaya nung after the pandemic, nag-decide na siya na maging tapat sa Panginoon. Nagpabaptize siya muli sa Seventh-day Adventist Church. Ang ngayon ay siya ay masigasig sa kanyang adikain, sa kanyang evangelism. So, ang ating crusade mga kapatid, ito ay nagdulot sa atin ng magandang relasyon sa Panginoon. Dahil ang paglakad kasama ni Kristo ay talagang napakaiba o iba kaysa wala kang Kristo sa buhay mo. So, there is always a difference. So, doon sa nanatiling nanampalataya sa Panginoon, na tapat na nanampalataya, makikita nyo ang kaibahan noon at ngayon. So, itong ating meeting ngayong gabi ay madagdagan ang ating kaalaman kung paano tayo maglakad kasama si Kristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po ulit. Ako po ulit si Dr. Mbao. Ang ating po pag-uusapan ngayong gabi tungkol naman po sa mga minerals. Kahapon pinag-usapan natin tungkol sa mga vitamins. Ngayon mga minerals naman. Ano yung mga minerals? So ito yung bibigay ko sa inyo. Unti lang. Di siya marami. Una yung calcium. Calcium po, kailangan po natin to sa katawan natin para sa buto, para sa ngipin. Kailangan din natin ng calcium para sa pagklat ng dugo natin. So pag wala kang calcium, madaling matagal tumigil yung pagdudugo ng katawan mo pag nasugatan ka. So saan natin makukuha ang calcium? Pwede natin siya makuha sa dairy products tulad ng gatas at keso, itlog. Pwede rin natin siya makuha sa mga green vegetable, mga cabbage, pechay. Tapos pwede rin natin siya makuha sa almonds at mga fortified foods. Tapos ang sunod na kailangan nating mineral, yung iron. So alam naman natin, pag wala tayong iron, bumababa nagkakaroon tayo ng anemia. So para saan ba yung iron? Ginagamit siya ng dugo, ng hemoglobin para mag-transport ng oxygen. Kaya pansinin nyo yung mga taong kulang sa iron, anemic sila, madali sila mapagod. So sabihin nila, inihingal ako, madali akong pagod, nahihilo ako. So yun, ibig sabihin, kulang yung nila,
iron. So saan natin makukuha yung iron? Sa red meat. So sa beef, pwede natin makuha sa beans, spinach, tsaka sa mga cereals. Tapos meron naman yung nauuso ngayon, magnesium, di ba? Yung nabibili natin, magnesium. Para saan yun? Importante siya sa muscle and nerve function, tsaka pag-control ng sugar sa katawan. Saan natin siya makukuha? Makukuha natin sa mga green leafy vegetables. So pansinin nyo, puro gulay yung kailangan natin. Vegetables, nuts, whole grains. So mga mani. Tapos saan naman yung potassium? Yung potassium, kailangan natin yon para sa muscle contraction, tsaka nagpapababa to ng blood pressure. Nakakatulong to. So saan mo makukuha yung potassium? Makukuha natin sa mga bananas. Yung marami sa banana, orange, patatas, tsaka spinach. Pag nawalan tayo ng potassium, ayun yung nagre-reklamo ka. Sabi mo, ba't nanghihina yung paa ko, hindi ako makatayo? So, sabihin, bumaba na yung potassium mo nun. Tapos yung isa naman, hindi masyadong sikat, yung phosphorus. Pero yung phosphorus, kailangan din natin to sa ngipin natin. Kasabay niyang katulong na magtrabaho sa katawan, yung calcium. So, calcium tsaka phosphorus, pampatibay ng buto. So, nagkakaroon ng problema yung mga nagkakaroon ng renal failure. Pag nagkaroon ng kidney failure, dumataas masyado yung phosphorus. Pag sumobra yung phosphorus, nagkakaroon ng osteoporosis, humihina yung buto. Tapos, nagdi-deposit siya sa blood vessel, sa puso, tsaka sa joints, kaya sumasakit yung mga nagka-cramps. Tapos yung isa pang mineral na kailangan natin yung zinc. So pansinin niyo yung vitamin C, may kasama siyang zinc, yung Immune Pro. So saan natin pwedeng gamitin tong zinc na to? Sa immune function. So lalo na ngayon, uso yung ubot sipon, kailangan natin uminom ng vitamin C with zinc, pero pwede rin siya makita sa mga karne, sa seeds, sabi sa shellfish, kaya lang, mga Adventist di kumakain ng shellfish. So, tingin ko, bibili na lang tayo ng supplement. Tapos, meron din yung iodine. Yung iodine sa iodized salt. Makikita natin ito sa iodized salt para to sa thyroid hormone function. So, for example, sobra yung iodine mo sa katawan, magkakaroon ka ng hyperthyroidism. So, pag kulang naman, magkakaroon ka ng hypothyroidism, magkakaroon ka ng goiter. So, ito yung pwede natin makuha sa mga seafood. Seafood, iodized salt, tsaka dairy. So, yun, kailangan lang balance yung intake natin ng mineral. So, sa lahat ng bagay, ang sobra pangit, ang kulang pangit. So, dapat tama lang. Ayun lang po. Magandang gabi po muli sa lahat. Tayo po ay muling magkakantahan. Ang ating unang kanta ay May Naririnig Ako. May naririnig akong gulo na lumilikha sa aking dibdib ng sindak na malulubha. Ngunit matibay ang puso ko, ang tanging nasa ay ang bayang yaong mapayapa. Sa bayang maligaya na aking tatahanan, hindi na kailanman ako nauhaw. Oo, hindi na magkukulang ng anumang kailangan. Do'y lalagi sa katwaan. Sa ibang tao'y bagabag ang nananagana, at sila'y siklot ng masasamang akala. Ngunit ako'y panatag at walang pangamba sa tahanang yaong mapayapa. Sa bayang maligaya na aking tatahanan, hindi na kailanman ako mauhaw. Oo, hindi na magkukulang ng anumang kailangan. Do'y lalagi sa katwaan. Amen. Ang pangalawang kanta po natin, ang paborito ng lahat, ng magaganda at gwapo. Ano po yun? Alam niyo po ba yung kanta? Masayang Puso.
sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Tayo pong lahat ay tumayo at kakantahin natin ang Sa Bawat Hakbang ng Buhay. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Hello. Tayo ay manalangin. Ang lahat ay lumuhod. Okay, let's pray. Dear God, thank you so much, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pagtitipon, upang aming pag-aralan ang mga mensahe na ilalahat ni Pastor Jerel Paulino. Panginoon, maaari po ba pagkalooban mo siya ng Holy Spirit ang bawat isa sa amin at lalo kay Pastor upang sa gayon mailahad niya, Ama, ang mga mensahe na aming maging isa kabuhayan, Panginoon. Dahil wala kaming magagawa sa aming mga sarili, Ama, kung wala ikaw sa aming buhay. Ipinagkaloob namin sa inyo ang bawat isa na aming mga buhay namin, Panginoon, dahil ikaw po ang lumikha nito, ikaw po ang may-ari nito. Walang kwenta ang aming buhay, Ama, kung wala ka sa aming mga buhay. Panginoon, sa gabing ito, naway pinagkaloob namin sa inyo ang bawat isa, Panginoon. Gabayan ang bawat isa, i-bless ang bawat isa, at pagkalooban ng mga puso, Ama, na tanggapin ang mga mensahe sa kanilang puso, Panginoon, upang sa gayon, Ama, sa mundong ito magulo, maliwanagan ang kanilang mga puso't kaisipan, na tanggapin kanila, Ama, bilang ikaw ang personal na tagapagligtas. Panginoon, sa gabing ito, maraming salamat sa inyong pagpatawad, sa aming pagkamakasalanan sa inyo, salamat sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang Holy Spirit ang siyang mangungunala sa aming mga buhay upang ang aming mga gagawin ay sang-ayon at kalugod-lugod, Ama, sa inyong banal na presensya. Maraming salamat, Ama, sa inyong pagtugon at pagdinig sa aming samot dalangin sa gabing ito, at nawa ang itong krusada na ito, Ama, marami kaming mga kaluluwa na aming madala sa iyong paanan upang sa gayon, Ama, ang krusadang ito ay matagumpay at maging masaya kaming lahat, at sa inyong pagdating, Ama, handa kaming lahat na makapunta sa iyong bayan na langit, Ama, na inyong hinanda para sa mga mabuti. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming hiling at pinasalamatan kang lubos. Sa ngalan po sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
Purihin ng Diyos sa napakagandang awiting inihandog sa Panginoon at sa ating lahat. Magandang gabi po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Maraming salamat din po sa mga nag-share online ng ating pong pag-aaral. Napakabilis po ng panahon. Episode 5 na po tayo at salamat po na patuloy kayong sumusubaybay at dalangin ko sa Panginoon kayo po ay pinagpala niya sa ating gabi-gabing pangangaral. Ngayon, mag-apply doon. Kung sa ating bansa may sekretary ng DPWH, yan na naman tayo. Pupunta na naman tayo sa mga kontraktor. Ang bansang England po, ang kauna-unahang bansa na merong Secretary for Loneliness. Grabe mga kapatid, ano? Na meron silang department para sa mga malulungkot. Ha? Ngayong gabi mga kapatid ko, ang dalangin ko, kayo ay masaya. Kung hindi man kayo humalakhak, kailangan kayo po'y nakangiti. Mahalaga po na tayo nakangiti. Bakit? Smiling is a curved line that sets everything straight. No? Curved line yan mga kapatid. Pero inaayos niya ng lahat. Kapag nakangiti ka, ay nakangiti na rin yung iba. Di po ba? So mga kapatid ko, at tayo po ay alam natin, matagal na nating alam yan, laughter is a good medicine. Di po ba? Alam niyo po ba yon? Ang pagtawa ay gamot, mga kapatid. Laughter is a good medicine. But when you're laughing alone, you need a medicine. Ang pagtawa daw po ay gamot. Pero kapag tumatawa ka mag-isa, kailangan mo na ng gamot. Walk in laughter. Mga kapatid, noong una po, lakad ng malaya. Ano ho? Lakad ng mapagmahal. Lakad na maningning, light. Lakad ng marunong. Kagabi po yun, mga kapatid. At ngayong gabi ay lakad ng masaya. Tayo po ay magpapatuloy, mga minamahal. Kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Abay, dapat lang. Dapat lang, ano? Mapapanatili mo daw ang ikaw ay bata pa rin tingnan kapag lagi kang masaya. Ano? Lagi kang nakangiti. Ang sabi sa akin ng aking kapatid na babae, sabi niya, Kuya, meron lang akong gustong sabihin sa'yo. Sabi niya, huwag kang magagalit. Sabi niya, kaya, Kuya, bawas-bawasan mo yung pagiging bungis-ngis mo. Sabi niya. Kasi baka hindi ka na rin galangin ng iba. Sabi niya, masyado kang palatawa. Sabi ko, ganun talaga Gusto ko talaga tumawa ng tumawa. Masaya, mga kapatid. So, mga kapatid ko, pagpapatuloy natin, kung ano daw po ang ating belief, yun din ang ating behavior. Kung ano ang ating pinaniniwalaan, yun rin ang ating mga galawan. Kaya ang dapat mabago ng Panginoon muna ang ating mindset. Di po ba? Kaya masaya ako sa mga feedback, mga kapatid ko. Abay, narinig ko po ang mga feedback natin. Sabi kagabi ay napag-aralan natin na wag nang maglalasing. Abay, hindi na maglalasing. Ano? Napag-aralan din natin wag nang magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ay, hindi na sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Masaya po ako sa mga pagbabagong ito, mga kapatid. Sapagkat yung ating kalooban, yung being natin, yun ang mas malalim. Yung nakikita lang ng tao, yung gawi, yung aksyon, yung doing. Pero mas may malalim po riyan. Kaya ang gusto nating mabago ngayon ay yung ating mindset, mga kapatid ko. No? Mindset lang yan. Tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid. Ano po ba ang kahalagahan ng pagtawa? Hello? Okay, mga kapatid, mahalaga ang pagtawa sa ating pong mental na kalusugan at sa ating physical na kalusugan. Alam niyo po ba, mga kapatid, kapag ikaw ay ugali mo na matawa o lagi kang masaya, ang ating katawan daw po ay nagre-release ng endorphins na nagpapaganda ng ating mood. Woo! Kaya pala yung mga laging nagagalit, mga kapatid, hindi natatawa, hindi masaya, abay laging wala sa mood. Ano? At nire-reduce din ito ang ating mga stress, anxiety, and depression. Kapag masaya ka, abay malabo sa iyo ang stress. Okay? So dapat tayo maging masaya. And then,
ikaw rin ay nasasatisfy sa iyong buhay kasi masaya ka. Yung mga bagay na maliliit na appreciate mo. Okay? Next mga kapatid, sa ating pisikal naman, meron po itong nagre-release ang ating katawan ng killer cells para labanan ang infeksyon at cancer. Aba, napakaganda pala nito, no? And then, ito po'y nagpapaganda din ng ating puso na parallel sa exercise. Mga kapatid ko, ulitin ko po, ang ganda nung binanggit po ni Dr. Toledo, mga kapatid, sa seminar namin nung kami ay nasa Bayanihan Church. Ay sabi ni Dr. Toledo ay, kapag ikaw daw po ay tumatawa ng 1 minute, para kang nag-exercise din ng 5 kilometers na running. Ano ho? So mahalaga na ikaw ay tumatawa, parang ikaw rin ay nag-exercise. Aba, maganda, no? Oh, pinipigil nyo na. O yan, tumatawa na to. Mahalaga po, mga kapatid, magandang tumawa na may kasama, ha? Kasi pagka tumawa kang mag-isa, ay hindi maganda yon. Kailangan mo na ng gamot. And then, mga minamahal, natutunan ko rin, kung gusto mong matuto ng mabilis, learning and creative thinking, kailangan masaya ka rin. Ha? Iyan. Kaya pala ang mga seryoso sa review, hindi nagtatap sa exam. Mahalaga din palang ikaw ay masaya habang ikaw ay nagre-review. And, kung gusto mong gumaling agad ang sugat, natutunan ko rin to kay Dr. Toledo, mga kapatid. Kapag ka nasugatan ka daw, sa halip na daw na ikaw ay umiyak, tumawa ka. Oo, mas madali daw gumaling yung sugat mo. Kapag ka ikaw ay tumawa. Kaya lang delikado, no? Delikado. Delikado. Oo, sasabihin ng iba, abay, parang hindi na yata tama. May tama na. Ay, anong gusto nyo? Tama o may tama? Hindi, mga kapatid ko. Hindi, ganito yan. Kapag ikaw ay tumawa, na-improve yung pain tolerance mo. O kaya pala, pag nabunggo ka, no? Iyak tawa ka. Di ba nabunggo ka? Iiyak ka natatawa. Maganda palang tumawa para ma-improve ang iyong pain tolerance. Tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid. Ulitin ko po, laughter is a good medicine. But, when you're laughing alone, you need a medicine. Ha? So, tumawa, kailangan may kasama. Tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid. 3 verses lamang ito. 18, 19, and 20. Halika kayo, mga kapatid. Samahan niyo ako. Ephesians 5, 18 to 20. Aba, mga minamahal, natuklasan ko, ipinagkaloob ng Panginoon. Bihira po akong gumamit ng letter na ito. Pero 3 V ang isi-share ko ngayong gabi. Parang first time ever kong nagamit ito. Okay, mga minamahal? 3 V. Kayo po ba'y ready na? I-take note nyo po doon sa inyong mga materials. Mahalaga ito. Minsan lang gumamit. Parang hindi pa ako gumamit ng letter Z, mga kapatid. Yung V parang ngayon pa lang. Sige nga po. Titingnan natin ang 3 V kapag ikaw ay nabubuhay ng masaya. Kapag lumalakad ka sa laughter, lumalakad kang nagagalak, ikaw ay tumatawa, na masaya ka sa kapiling ang Panginoon, ano ang naidudulot nito sa iyo? Unang V. Aba, first time po ito si-share ni Pastor Jerry. So take note nyo, mga kapatid. Unang V. Eto na. Yan. Kapag ikaw pala ay nag-walk in laughter, you are vigorous. Malakas ka. Malakas. Nami-maintain mo ang lakas mo. Kasi nga, ikaw ay lumalakad na nagagalak. You walk in laughter. Sabi ng Biblia, mga kapatid, verse 18. Basahin natin sabay-sabay, church. Ready? Begin. Huwag kayong maglalasing. Aba, inulit na naman ni Pastor. Ang mga umiinom pa po ng alak ay bato-bato sa langit tamaan, magbago. Ha? Huwag po masaktan. Magbago. Huwag kayong maglalasing. Aba, sabi ng Bible, mga kapatid, ang umiinom daw ng alak ay hindi matalino. Sino? Mantakin mo. Isipin mong maigi. Sinong taong matalino na may umiinom ng alkohol? Ay, alcohol, iinumin mo. Ay, hindi nga. Sabi nga ng Bible, hindi daw matalino. Sabi dito, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong. Mga kapatid, may 2 akong uncle. 45 years lang po ang buhay. Patay. Dahil sa alak. Inom. Patay. Maaga pa namatay. Ang papa ko at the age of
45 po yung dalawa kong uncle. Yung papa ko po, at the age of 46 na mild stroke, sa kakaisip, mahilig po yung magkwenta ng mga pangangailangan sa bahay. Kaya yan din ang minana ko. So, 46 years old, si ay na mild stroke. Sabi ng doktor, ikaw ba, sir, ikaw ba tatay, umiinom ka? Hindi po. Ikaw ba'y naninigarilyo? Hindi po. Seventh-day Adventist po ako. Buti na lang. Kaya ka pala nakasurvive. Kung ikaw ay umiinom ng alak at naninigarilyo, patay ka na ngayon. Kagaya po ng mga uncle ko. Sigarilyo, inom, namatay. 45 pala, patay na. Ang papa ko, 46 na mild stroke. Hanggang ngayon, buhay. 1968 siya. 57 na po ang papa ko. 11 years ago. Nasa Baesa po ako noon. Associate pastor ako noon nung siya ay na mild stroke. So, huwag kayong maglalasing ang sabi ng Bible sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mga kapatid, hindi pala alak ang nagpapatibay sa atin. Hindi pala alak ang siyang nagpapalakas ng ating loob. Nagiging malakas tayo, nagiging vigorous tayo dahilan merong tulong galing sa Espiritu. Mga minamahal, sabi ng mga kaibigan ko nung high school, pagka ikaw daw ay torpe, yung mahina ka manligaw, hindi ka makapanligaw. Ang sabi nila ay, umiinom kami ng alak. Bakit? Doon kami humihiram ng tibay ng lakas ng loob. Mga minamahal ko, hindi dapat tayo mapuspos ng alak. Manapa, tayo po dapat ay mapuspos ng Espiritu. Amen? Ayan mga minamahal. Kaya tayong malakas dahil may Holy Spirit na nagpapalakas sa atin. Napakaganda. Kaya pala nakakaya ko. Kaya pala nakakaya ninyo. Kaya pala kayo lumalakas. Kaya pala tayong masaya. Hindi yung saya na panandalian lamang, kundi ang saya na malalim at walang hanggan. Amen. Okay. Pangalawang V, mga kapatid. Pangalawang V. Ano po yan? Virtues. Mabuti. Punong-puno ng virtue. Mabuting tao ang kanyang character. Mga kabataan, mga magulang, payuhan nyo ang inyong mga anak. Hanapin ang babae o lalaki na merong good character and good personality. Ngayon, kasi ang hinahanap ay good character and good personality. Ang tanong na ngayon ng mga magulang, mga kapatid, may napanood ako. Ginanon, sabi niyang nanay, bakit nagdala ka dito? Hindi maganda itsura. Matanda na. Sinabihan yung anak. Sabi nung anak, nanay naman, kontraktor yan. Abay, nung nasabing kontraktor, nag-iba yung nanay. Hinila yung lalaki. Welcome ka dito sa bahay. Welcome, welcome, welcome. Abay, ganun na pala. Kapag ka pala'y kontraktor kay welcome ka na. Ano? Mga minamahal, mabuti. Maganda ang character at maganda ang personality. Amen? Hindi yung kung magandang, sabi sa akin noon. Ako'y binata nung ako'y nasa Baesa. Itong nasa Tagalog Church, mga kapatid, binata ako nung nandyan ako. Nung ako'y nandyan, may mga ilan akong kasama na nagpapayo. Sabi sa akin single pa ako noon Sabi sa akin, bay, kung mag-asawa ka, dapat yung may sasakyan. Yung mga magulang niya may sasakyan, siya mismo may sasakyan din. Sabi ko, abay, ang hanap ko po'y asawa, hindi po sugar mommy. May mga kaibigan kasi akong nagpapayo sa akin noon, mga kapatid, na dapat daw ang pastor. Dahil pastor nga, maliit ang sweldo, so dapat ang asawa ay may sasakyan, may magandang buhay. Sabi ko, ang hanap ko po'y asawa, hindi sugar mommy. Mga kapatid, mabuti. Maganda ang karakter, maganda ang personality. Amen? Huwag nating babaguhin. Anak ba yan ng kontraktor? Hindi ganon. Hindi natin sasabihin yon. Ano? Ito po ang ibig sabihin niyan, mga minamahal. Bakit virtuous? Bakit mabuti? Ito po sabi ng Bible. Ito, basahin natin, church. Go. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Mga kapatid ko, kung gusto mo mabuhay ng matagal,
umawit ka, ugaliin mong umawit ng mga spiritual songs. Totoo yan, mga kapatid. Tingnan niyo yung mga singer, mahaba ang buhay. Bakit? Nai-express nila ang kanilang sarili. Kung ano yung mga hugot nila, yun ang kanilang kinakanta. Mga kapatid, kapag ikaw ay nahihirapan sa buhay, marami kang pinaghuhugutan sa buhay, kumanta ka. Awitin mo ang mga awiting makalangit. Amen? Iawitin mo, masayang puso. Sa bawat hakbang, alam niyo mga kapatid, yung bawat hakbang na yan, na LSS ako. Kahit ako'y nasa banyo. Sa bawat hakbang ng buhay, kahit nasa banyo. Abay, sabi ko, matindi pala. Matindi palang epekto ng kantang yon. Mga kapatid ko, mahalaga ang papel ng musika sa pag-awit at pagpuri sa Panginoon upang humaba ang ating buhay. Amen? Oh, kumanta kayo. Hindi yung kapag kayo ay na may pinagdadaanan na, ang kakantahin pa niyo yung kanta ni Morissette. Gusto ko nang bumitaw. Ay, delikado. Delikado po yun. So, ang kanta at awit natin ay dapat papuri kanino? Sa Panginoon. Mahalaga po ba ang mga awiting ating naawit? Yes, mga kapatid. Kaya yun ang ating usapan. Kanta. Kapag may pinagdadaanan, kanta sa Panginoon. Kinuwento ko po sa inyo, ang papa ko yung magsasaka. Ang amin pong sasakyang nabili namin, Carabao FX. Oo, mga kapatid, Carabao FX. Yung kalabaw, hinihila nyo. Sa aming aklanon, ang tawag po nun, karosa. Karosa po sa aklan yun. Sa Romblon, karosa din. Ayan. Pagka yun po ay hinihila ng kalabaw, Carabao FX ang tawag namin, abay, dahil gabi na, takot po kami sa dilim, mga kapatid. Walang kuryente noon sa amin. Ang kanta lagi ng papa ko, maalala ko, mga kapatid, ay, ang pangalang anong tamis, nakakaalis ng hapis, nagpapasaya sa isip, ay ang ngalan ni Jesus. Jesus, o anong tamis. Jesus, habang sumasakay sa kalabaw, mga kapatid, Jesus, kaibig-ibig, lagi tayong umawit sa pangalan ni Jesus. Kaya mga minamahal, kapag kayo ay may pinagdadaanan, kapag may mga problema, kapag may mga kabiguan, kapag kayo nalulungkot, umawit ng papuri sa Panginoon. Yun ang sikreto. Naalala ko noon, mga kapatid, ako'y broken-hearted. Ako'y iniwan. Abay, ang awit na pinaparinggan ko pa yung kanta ni Nina, yung kanta ni Nina na Someday. Someday, someone's gonna love me. Naku po, lalo akong nalulungkot. Lalong gusto kong maghiganti. Masama pala yun. Kinalimutan ko na yun. Masama pala. Broken-hearted ka na nga, tapos ang aawitin mo pa ay, someday, someone's gonna love me. Kagaya ng pag-ibig ko sa iyo, may magmamahal din sa akin. Aba, matindi. Eh, hindi pala maganda. Maganda pala kapag ka ikaw ay may pinagdadaanan, ang awitin mo ay ang mga papuri sa Panginoon. Kapag ka ikaw ay may pinagdadaanan, mga kapit, kakantahin mo yung Leaning on the Everlasting Arms. Abay, ang sarap. Leaning, leaning. Ay, kasarap. Oo. Sarap ng awitin. Nakakapagpatibay dahil tayo'y nasa Panginoon. Amen? Mabuti ang tao. Mabuti. Pangatlo, mga kapatid ko. Nahulaan ni Doc kanina. Binanggit agad ni Doc kanina. Number 1. Ano po yan, mga kapatid? Victorious. So, magtatagumpay. Nagtatagumpay. Ano ang unang V kanina? Vigorous. Number 2? Virtuous. Yan ang tamang pronunciation. Thank you, ma'am. Buti nandito si ma'am. Okay. Sa amin kasi, kapag minsan ay yung pronunciation ko, yung sabotable, basta sabotable na, naiintindihan, okay na yun. So, pangatlo, victorious. Na-conscious tayo bigla sa pronunciation tuloy. Victorious, mga kapatid. Mananagumpay. Bakit? Ito sabi ng verse 20, mga kapatid. Basahin natin sabay-sabay. Go! Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Church, gusto mo bang maging victorious?
Gusto mo bang magtagumpay? Ang sikreto ng taong nagtatagumpay ay mapagpasalamat. Kapag ikaw ay reklamador, isa lang ang ibig sabihin niyan, talunan ka. Kung gusto mong laging talo, magreklamo ka ng magreklamo. Totoo yan mga kapatid. Kahit na anong sarap ng ulam mo, kapag kalagi ka nagre-reklamo, naku po. Noon po, reklamador kami noon. Abay, nung makita ko ang mga bata, naghahalukay sa basurahan ng Jollibee, ng McDonald's, para lang makakain, magre-reklamo ka pa ba? Abay, mabuti ka nga, may kinakain ka. Sasabihin mo, talbos na naman, talong na naman, mabuti ka nga, may kinakain ka eh. Mga kapatid, ang sikreto ng totoong taong nagtatagumpay ay ang mga taong mapagpasalamat sa Diyos. Kung gusto mong maging talunan, magreklamo ka ng magreklamo. Lahat ireklamo mo. Lahat. Pagka yan ang lagi mong nakikitang reklamo ka ng reklamo, talunan ang ibig sabihin. Yan, mga taong reklamador ay ang mga taong talunan. Tandaan nyo ito mga kapatid. Ang mga taong mapagpasalamat, sila yung mga taong nagtatagumpay. Parang wala ako narinig na amen. Amen. Ayan. Mga kapatid, bakit tayo masaya? Ano ba ang ugat? Ano ba ang pundasyon ng ating pagiging masaya? Ang ganda nito mga kapatid. Please, picturean nyo po mga minamahal. Kung kayo po nasa online, screenshot nyo po. I-share po ninyo. Ang ganda po nito. Na 4 lamang na talata na napakaganda. Basahin natin, church, ha? Ready? Begin! Every day, God thinks of you. Psalm 68:16. Every hour, God looks after you. 2 Thessalonians 3 verse 3. Every minute, God cares for you. 1 Peter 5:7. And then, because every second, He loves you. Jeremiah 31 verse 3. Oh, ganda! Kaya pala ako mag-walk in laughter. Kaya pala ako masaya. Kaya pala ako nagtatagumpay. Kaya pala ako hindi talunan. Kaya pala ako thankful. Kasi may ganitong pundasyon. Ulitin nga natin, church. Kayo po, basahin ninyong sabay-sabay kasama ang Bible text. Ready? Begin. Every day. Wow! Psalm 68:16. Wow! 2 Thessalonians 3 verse 3. Every minute, God cares for you. 1 Peter 5:7. Because every second, He loves you. Jeremiah 31 verse 3. Mga kapatid, assignment nyo ha. Assignment nyo para bukas. Ito po ang assignment. Basahin nyo lahat ng text na yan. At i-check ninyo. Magaganda po ang mga talatang yan. Okay po ba? Class, okay po ba yon? Umattend lang ako ng crusade, may assignment na. Ayaw ko nga assignment sa school eh. Assignment mga kapatid, ha? Okay. Ito po sabi mga minamahal, anong sikreto sabi ng Bible? Ano ba dapat ang lagi dapat nating gawin? Yung inuugali dapat. Ito po'y 3 M mga minamahal. 1 Thessalonians 5:16-18. Basahin natin, church. Ready? Identify nyo po yung 3 M. Ready? Begin. Lagi kayong magalak. Laging manalangin at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na nakay Kristo Jesus. Ano yung 3 M dyan mga kapatid? Ano dapat ang inuugali natin? Number 1, magalak lagi. Magalak, rejoice always. Number 2, manalangin lagi. Pray without ceasing. Number 3, magpasalamat lagi. Alam niyo mga minamahal, kapag mga taong matagumpay, inaalam po ang sikreto. Di ba? Inaalam natin yan. Mga taong matagumpay, ano po ba ang sikreto ninyo? Inaalam na, mahalaga yan. Ano ang sikreto ng tagumpay? Magalak kang lagi. Manalangin kang lagi. Magpasalamat kang lagi. Lahat yan nasa 1 Thessalonians 5. Tayo po'y magpapatuloy mga kapatid. Ano yung 3 M ulit? Magalak na lagi. Number 2, manalangin. Pangatlo, magpasalamat. Sabi ko nga sa inyo, sikreto ng taong victorious, ang taong matagumpay, ay mapagpasalamat. Oh, sabi ng Bible, mga kapatid, ang ganda nito. Ready? Basahin natin mga kapatid ko, Kawikaan 17:22. Go! Ang masayang puso ay mabuting kagamutan.
Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Oh, ang ganda ng lecture kanina ni Doc. Tungkol po sa iron, sa potassium, sa phosphorus, dapat ay para sa ating mga buto. Mahalaga din pala na tayo'y laging masaya. Kasi kapag tayo malungkot, ay tuyo ang ating mga buto. Kailangan tayo'y laging masaya sapagkat ito'y mabuting kagamutan. Amen? Ano po yung tatlong V, mga kapatid? Ano yung tatlong M? Yung Filipino. Hindi. Doon sa V. Yung una, malakas, mabuti, manatagumpay. Ayan. Dito po sa 1 Thessalonians, kanina, mga kapatid, 1 Thessalonians 5. Ano yung tatlong M na yan na dapat natin inuugali? Magalak na lagi. Manalangin lagi. Magpasalamat lagi. Wow. Mga kapatid ko, may ikukwento ako sa inyo. Ito po yung nangyari sa Europe, isang bansa po sa Europa. May isa pong bulag na tao na namamalimos. Ang kanya pong nakasulat doon ay, I am blind, please help. Ako ay bulag, sabi niya, please, tulungan niyo ako. Ay wala halos na nagbibigay ng limos. Kakaunti, mga kapatid. Alam niyo, may isang kabataang dumaan. Pinalitan niya yung nakasulat na I'm blind, please help. Pinalitan niya. Ang nakasulat niya ay binura niya, mga kapatid, at ito ang kanyang sinulat. Sabi niya doon, it's a beautiful day and I can't see it. Maganda ang araw na ito, pero hindi ko makita. Aba, mas marami ang nagbigay sa kanya ng limos. Marami ang tumulong sa kanya. Marami palang mga taong may mata, pero hindi nila nakikita ang magandang araw. Mga minamahal, sabihin nyo lagi, bad day, bad day. Bad trip ako, pastor. Bad day, bad trip ako. No, it is just a bad day, but not a bad life. With God, laging masaya ang buhay natin. Amen? Mga minamahal, it's a beautiful day. Tingnan lang natin. Ibukas mo lang ang iyong mga mata. Hindi tayo bulag, pero tingnan natin, masaya ang araw kapag kapiling natin ang Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay mag-share sa ating, by bench po sana, please. Sa ating bench po, please. Mahirap po kapag 3 na kayo o 2 na kayo sa bench. Mas maganda yung close lang, no? Kayo lang po sa bench sa mag-sharing time, tapos pag-aralan po natin, i-share po natin anong natutunan natin ngayong gabi sa ating pag-aaral. May God bless you. Magandang gabi po sa inyong lahat.
So, ayun si Ma'am Dara. Ayan, tapos na po ba lahat? Okay na po. Ayan. Tayo po ulit ay tumayo para sa ating closing song at aawitin po natin ang ating theme song, Sa Bawat Hakbang ng Buhay. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Opo, Panginoon, sa bawat hakbang ng aming buhay, lagi namin kayong kasama. Dalangin po namin na pagpalain ang aming mga kapatid at ang aming mga kaibigan. Bukas ng gabi, ibalik muli kami upang patuloy na pag-aralan ng inyong mga salita. Pagpalain po kaming sama-sama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Good night po mga kapatid.